So ayun mga girls, mga kababaihan, siguro lahat naman kayo gusto yung isang loyal at isang matinong lalaki. Okay? So siguro ako yun ang hanap ninyo na maging karelasyon. Pero, okay, sa kapipili nyo bakit palaging natatapat sa inyo is yung mga manlulokong lalaki. Okay? So ito mga kamamay, mga girls, naghanda ako ng 6 na tips upang makita nyo yung katangian o ang totoong matinong lalaki. Yung talagang loyal na lalaki. Alright? So, if ever na hindi pa kayo nakasubscribe dito at gusto nyo yung mga ganitong klase ng video and tips na tungkol sa pag-ibig or sa mga love lessons, isa lang hinihiling ko mga kamamay, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa ganitong klase ng video na po pwedeng makatulong sa buhay pag-ibig ninyo. Okay, so umpisa na natin mga kamamay. Ano nga ba ang mga katangian ng isang loyal na lalaki? So, number 1, busy siya sa paghabol ng kanyang mga pangarap. Okay? Kasi po mga kamamay, mga girls, kapag ang isang lalaki is wala na yung inatupag kundi ang kanyang pangarap, kung paano niya mararating yung kanyang pinapangarap. Kung siya man is gusto niyang maging piloto, gusto niyang maging seaman, o kung ano man ang pangarap niya sa sarili niya at busy siya sa pag-abot nun, maniwala kayo sa akin mga girls, wala nang time ang mga yan na maghanap pa ng iba o mambabae. So dahil sa sobrang busy na niya sa kanyang karir, sa kanyang trabaho, sa kanyang pangarap, sa paghabol at sa pag-attain at sa pag-abot ng kanyang pangarap, wala na yung time para mangbabae pa. Sigurado ako, loyal, malaki ang porsyento na loyal yung lalaki na yan. Okay? So yan yung number 1 ko, hanapin nyo po yung mga tao o mga lalaki na busy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. So number 2, wala siyang itinatago sa iyo kahit na ano. Okay? Ibig sabihin dito, lahat ng bagay gusto niya na malaman mo. Malaki man o maliit, ipinapaalam niya sa iyo. Lagi siyang nag-update, especially kung kayo is magkalayo, kung saan siya pupunta, kung anong ginagawa niya kasi ayaw niya na nag-aalala ka sa kanya. Okay? Ang gusto niya, alam niya lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya, alam mo ang lahat ng bagay na meron sa kanya. So kapag ganyan ng isang lalaki, open siya sa lahat para sa iyo, sign yan na ang isang lalaking yan is loyal. Okay? So number 3, hindi niya tinatago yung relasyon ninyong dalawa. Okay? So kung feel mo, alam ng lahat at proud siya sa lahat na ipinapakilala kanya sa kanyang kaibigan, sa kanyang magulang, o sa kahit na sino. So nakakasiguro ka na loyal yung lalaki na ganyan kapag hindi kanya itinatago sa ibang tao. Pero kung ang isang lalaki is hindi mo maintindihan kung ano ba ang relasyon meron kayo, kung kayo ba is matagal nang magkaibigan at yung pagka tinatanong mo siya kung ano bang relasyon ninyong dalawa, is hindi siya maka-imake at hindi siya makapagbigay ng komento para sa tanong mo. At the same thing, kapag may lakad kayo or niyayaya mo siya, hindi siya madalas sumama, possible baka meron siyang ibang kasama or meron siyang iniingatang ibang babae. Okay? So, yun yung number 3 ko. So, kailangan hindi siya natatakot na ipakilala ka sa ibang tao. Okay? So, dapat alam ng lahat ng tao yung relasyon ninyo at hindi siya natatakot na alam ng iba yung relasyon ninyong dalawa. Number 4, hindi siya madalas makipag-usap sa ibang mga babae. Okay? Ito, gantong-ganto ako. Kapag wala namang important matters na dapat kausapin mo yung isang babae, hindi niya po ginagawang makipag-usap. Sa madaling sabi, nilalayuan niya yung ibang babae kasi alam niya ang iisipin mo once na nalaman niya o nakita mo, nakausap niya yung isang babae. Siyempre, kapag nakita mo o nakita nyo na may kausap kami na ibang babae, baka kung anong isipin nyo, nandyan yung selos, nandyan yung pagtatanong bakit niya kausap yon. So kapag matino ang lalaki at loyal, hindi niya uugaliin pa nakausapin yung isang babae kung alam niya na yung kanyang iniingatang babae is masasaktan. Mas madali ang umiwas kaysa sa magpaliwanag kung bakit mo siya kinakausap. So yan yung sign na loyal talaga ang isang lalaki. Umiiwas siya, nakausapin niya ang ibang babae. Alright? So number 5, eye-to-eye contact. What I mean sa eye-to-eye contact is kapag kinakausap mo siya, or pinapaamin mo siya, may itinatanong kang isang seryosong bagay, tumitingin siya sa mga mata mo.
Okay? Kasi yung ibang mga lalaki na hindi talaga seryoso, hindi talaga matinong lalaki, hindi nila magagawa na tumingin sa inyong mga mata eye to eye. Lagi silang paikot-ikot ang tingin, lagi silang kung saan-saan nakatingin. Hindi sila makapag-usap ng maayos, hindi sila makatingin sa inyong mga mata. So yan ang isang napakagandang way para mapaamin mo o para malaman mo yung totoong katotohanan. Alright? Kung gusto mong malaman ng isang bagay sa isang tao. Ang hindi marunong makipag eye-to-eye contact, asahan nyo na hindi loyal yung mga yan. Kaya piliin nyo, hanapin nyo yung mga tao na kapag ka nakikipag-usap at gusto ko yung, o may gusto ko yung malaman tungkol sa kanya, makikipag eye-to-eye contact yan sa inyo. And last, sana makatulong to, no record of cheating. Okay? So yan, no record of cheating. Kung alam nyo na ang isang lalaki is marami na siyang naging karelasyon, marami na siyang nakasamang babae, marami na siyang naging jowang mga babae, at sa tingin mo, okay, so nag-cheating siya sa mga to, huwag mo nang asahan pa na pagdating sa'yo, malaki yung chance na mapagbago mo yung tao. Ika nga sabi nila, once a cheater is always a cheater. Pero hindi ko sinasabi na kapag ka minsan ang nagloko ang isang lalaki is habang buhay na siyang ganyan. May possibility mga kamanok, mga kamamay na magbago pa rin siya. Okay? So sabi nga nila, pag pinadala ng Diyos ang isang tao na babago sa isang tao, possible magbago yan. Pero kung naghahanap talaga kayo ng isang lalaking seryoso pero nakita nyo, gwapo, maganda ang katawan, mayaman, yun lang nakita mo at alam mo na ang dami ng record ng cheating yan, so wag mo nang asahan pa na pagdating sa'yo is siseryosohin ka. Mas maganda na maghanap ka ng mga lalaki na kukunti yung record ng mga naging GF nila, at the same thing, yung mga lalaki na ganun, nakukunti ang kanilang mga naging jowa, so sila talaga yung hindi nanghihinayang sa oras at panahon para lang mahanap yung totoong pag-ibig para sa kanila. Hindi nila ginuguna-guna na hanggat may pagkakataon, hanggat may mga babae, hanggat may pwedeng makasama, ginuguna-gunang nila, so hindi po sila yung tamang tao para sa inyo. Okay? Kung alam nyo na marami ng record of cheating, hanap na lang kayo ng iba. Napakaraming lalaki na hihigit pa sa kanila. Okay? So mga kamamay, hopefully makatulong itong ilang mga tips na ito na aking i-share sa inyo upang mapili nyo, okay, ang tamang lalaki, ang tamang karelasyon ninyo sa inyong buhay. So ulitin natin ang 6 na traits ng isang loyal na lalaki. Unang-una, busy siya sa kanyang pangarap. Pangalawa, wala siyang itinatago sa inyo lahat ng bagay na meron siya, pinaalam niya sa inyo. Number 3, hindi niya ugaling itago ang inyong relasyon. Proud siya na naibalita sa iba na meron kayong relasyon. Wala siyang itinatago sa ibang tao. Okay? Number 4, hindi siya madalas makipag-usap sa ibang babae. Hanggat maaari, iniiwasan niya ang isang babae. Kung walang mahalagang pag-uusapan o walang mahalagang importanteng bagay na pwedeng pag-usapan. So number 5, eye-to-eye contact. If ever na may gusto kong malaman sa kanyang totoong bagay, marunong siyang tumingin, eye-to-eye contact sa'yo. And last, number 6, no record of cheating. Okay? Kung alam mo na may record na siya ng cheating, malaki yung potential, malaki yung porsyento na pati ikaw lokohin yan in the near future. So, mahalaga, piliin mo yung walang record ng cheating. Okay? So yan mga kamamay, sana makatulong yung mga bagay na yan na i-share ko sa inyo upang mapili nyo ang loyal and hindi mandolokong lalaki. Okay, so for more video and tips na kagaya nito, so all about sa yung buhay pag-ibig, love lessons, just click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang video na po pwede kong gawin. Okay, so maraming salamat mga kamanok. So malapit na po tayo na mag 10,000 subscribers. Okay, nakakatuwang isipin kasi dati nung last December, parang ano pa lang tayo, nag-i-start pa lang tayo sa ating channel. So ngayon magte 10,000 na. So mega shoutout po sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng subscribers at titiwala dito sa ating channel. So maraming salamat po. So for more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell. See you for our next vlog. Bye now.